Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga taong hindi naman maingay. Pero pag dumating, parang biglang nagbabago yung energy ng paligid? Hindi sila kailangan magsalita ng marami, pero may presence, may dating, may aura. Yung tipong tahimik lang, pero parang gusto mong makinig, gusto mong mapalapit, gusto mong kilalanin pa. Bakit ganon? Anong meron sa kanila? Well, hindi ito magic. Hindi rin ito pa-impress lang. May mga simpleng psychological tricks at mindset na ginagamit ng mga taong ganito mga paraan para hindi lang maka-impress ng iba. Pero mas mahalaga, para maramdaman mong ikaw mismo ay may halaga. Kasi, totoo, hindi mo kailangang maging mayaman, gwapo, o sobrang talino para marespeto o hangaan. Ang kailangan mo lang ay presence, yung kombinasyon ng confidence, empathy, at composure. Yan yung gusto nating pag-usapan ngayon. So kung gusto mong maging yung taong hindi kailangang sumigaw para mapansin yung may bigat ang salita, yung pag nagsalita ka, tahimik ang lahat, then stay with me. Let's start with the first powerful trick, active listening. Alam mo, karamihan sa mga tao, hindi talaga nakikinig. Naghihintay lang silang makasagot. Kaya madalas, pag may kausap ka, habang nagsasalita ka pa lang, ramdam mong hindi naman talaga nila iniintindi. Yung sinasabi mo, iniisip lang nila kung ano ang isasagot nila. Pero yung taong marunong makinig ng totoo, yung nakatingin sa mata mo, hindi sa cellphone. Yung hindi nag-i-interrupt, hindi nagmamadali, ibang level yun. Kasi sa mundo ngayon na punong-puno ng ingay, atensyon na ang bagong anyo ng respeto. Kaya kung gusto mong maka-impress, makinig ka. Hindi lang sa mga salita, pero sa tono, sa mukha, sa kilos. Kasi minsan, mas malakas pa magsalita yung hindi sinasabi. Kapag nakikinig ka ng totoo, pinaparamdam mo sa tao na importante ka. At sa psychology, yun ang isa sa pinakamalalim na pangangailangan ng bawat tao, yung maramdaman nilang may nakikinig sa kanila. Try mo to. Sa susunod na may kausap ka, huwag mong putulin. Iwasan mong mag-advise agad. Pakinggan mo lang. At kapag nagsalita ka na, gamitin mo yung sinabi nila. Halimbawa, so ang ibig mong sabihin, or mukhang mabigat nga yung pinagdadaanan mo. Simple lang, pero ang impact, malalim. Kasi people remember how you make them feel, not just what you say. Now the second trick, confident posture. Alam mo bang kahit hindi ka pa nagsasalita na ang katawan mo? Oo. Ayon sa mga psychologist, 70% ng communication natin ay non-verbal. Kaya kahit hindi mo sabihin na confident ka, kung slouched ka, nakayuko, o hindi makatingin sa mata, ramdam ng iba na kulang ka sa kumpiyansa. Pero kapag diretsyong tingin, relaxed ang balikat, steady ang hinga, nag-iiba pati kung paano ka tinitingnan. Ang posture mo nagsasabi kung anong tingin mo sa sarili mo. Kaya kung gusto mong respetuhin ka, simulang i-project yung respeto mo sa sarili mo. At hindi ito fake. Kasi kapag inaayos mo ang postura mo, kahit pilit sa simula, nag-a-adjust din ang utak mo. Pinapataas nito ang testosterone, yung confidence hormone, at binababa ang cortisol, stress hormone. In short, kapag tumayo ka ng maayos, mas mararamdaman mong maayos ka rin. Kaya kapag may kausap ka, boss, kaibigan, o kahit crush, huwag kang slouchy. Tumayo ng maayos, huminga ng malalim, at ngumiti ng bahagya. Hindi yung ngiting pilit, ha? Yung tipong relaxed lang, parang alam mong kaya mong makipag-usap ng pantay. Kasi ang totoo, karamihan ng tao nadadala hindi sa sinasabi mo, kundi sa kung paano mo dalhin ang sarili mo habang sinasabi mo yon. Now third trick, strategic silence. Ito, underrated to. Akala ng marami, kailangan lagi silang may sagot agad, kailangan lagi silang may opinyon. Pero minsan, yung pinakamalakas sa kwarto, yung tahimik lang. May kapangyarihan sa katahimikan. Kapag alam mong hindi mo kailangang magmadali magsalita, ibig sabihin, kalmado ka. Kontrolado mo ang emosyon mo. At yung ganitong klaseng kalmado, napaka-impressive niyan. Try mo next time, kapag may nagtatanong o may tension sa usapan, huwag ka agad sumagot. Mag-pause ka, kahit 3 seconds lang. Alam mo bang sa mga negotiation studies, yung mga taong marunong gumamit ng pause, mas madalas silang nakakakuha ng respeto at mas maraming nakikinig sa kanila. Kasi yung katahimikan mo, nagbibigay ng bigat sa mga salita mo. Para bang sinasabi mo, I don't rush to prove myself. I know my worth. At sa Stoic philosophy, ganito rin ang prinsipyo. Ang tunay na malakas ay yung hindi kailangang ipakita na malakas siya. Hindi kailangan magyabang kasi alam niyang hindi niya kailangang patunayan. So next time, kapag may nagtatalo sa paligid mo, or may gustong mang-asar, huwag mong sabayan.
Minsan, mas nakakapanliit yung hindi mo sila sinasagot. Kasi hindi mo binibigay ang energy mo. Yun ang tinatawag na quiet dominance. Ang galing, di ba? Tatlong simpleng bagay makinig ng totoo, ayusin ang postura, at matutong manahimik sa tamang oras pero grabe ang epekto. Hindi mo kailangang maging pinakamaingay o pinakamatalino sa kwarto para mag-iwan ng marka. Ang kailangan mo lang ay disiplina, awareness, at respeto una sa sarili mo bago sa iba. Kasi kapag maayos ka sa loob, lalabas yun sa labas. At yung mga tao mararamdaman yon. Hindi mo na kailangang mang-impress kasi natural ka ng impressive. Kung mapapansin mo, lahat ng mga taong tinitingala mo, yung parang may magnet na hindi mo ma-explain, hindi sila basta-basta nagsasalita. Pero pag nagsalita na sila, parang tumatama. Hindi dahil malakas ang boses nila, kundi dahil alam nila kung kailan magsalita. At mas mahalaga, ano ang sinasabi nila. At doon na tayo papasok sa susunod na psychological trick, the art of asking questions. Totoo, karamihan gusto lang mapakinggan, pero kakaunti lang ang marunong magtanong ng may lalim. Alam mo yung mga taong tinatanong ka hindi para i-judge, kundi para maintindihan ka talaga? Yung hindi lang, talaga? O bakit? Pero yung tipo ng tanong na nagpapaisip sa'yo. Kapag marunong kang magtanong ng tama, hindi lang yung tao ang nai-impress mo, napapaisip mo rin sila tungkol sa sarili nila. At yan ang isa sa pinakamabisang paraan para maging memorable ka. Halimbawa, imbes na sabihing, okay ka lang? Pwede mong itanong, anong bagay ngayon ang nagpapagaan ng loob mo kahit papano? Mas malalim, mas personal. O sa trabaho, imbes na anong plano mo, pwede mong tanungin, anong part ng plan na pinakapinagtuunan mo ng effort? Kasi sa totoo lang, ang mga tanong na may laman, yun ang nagbubukas ng connection. At yan ang sikreto ng mga charismatic na tao, hindi sila laging nagsasabi ng tama, pero lagi silang curious. Hindi sila nag-aastang alam lahat. Pero marunong silang makinig at magtanong. Kaya ang mga tao, gustong makasama sila. Kasi ramdam mong present sila. Ngayon, yung susunod na trick, emotional regulation. Ito na yung game changer, bro. Kasi kahit gaano ka pa katalino o karisma, kung madaling mabasag yung loob mo, mahirap kang pagkatiwalaan. Lahat tayo dumadaan sa stress traffic, problema sa bahay, pressure sa trabaho, minsan pati sa simpleng misunderstanding. Pero ang tanong, paano mo ito hinahawakan? Kasi yung taong marunong mag-regulate ng emosyon, yun yung hindi agad nagre-react. Hindi ibig sabihin wala siyang nararamdaman ha. Pero marunong siyang huminga bago sumagot. Marunong siyang maghintay bago magdesisyon. At sa psychology, yung ganitong behavior tinatawag na emotional maturity. Sa Stoic philosophy naman, ito yung tinatawag na mastery of the self, yung paniniwala na hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Gamitin mo to sa mga sitwasyon na nakakagalit o nakakainis. Halimbawa, may taong bastos o rude. Ang unang instinct natin, gumante. Pero kung kaya mong tumingin lang, ngumiti ng bahagya, tapos sabihing, okay, noted. Grabe yung epekto niyan. Hindi dahil gusto mong maging plastic, kundi dahil ayaw mong bigyan ng libreng upa ang ibang tao sa isip mo. Remember this, kung madali kang matrigger, madali ka ring kontrolin. Pero kung kalmado ka kahit sa gitna ng gulo, yan ang tunay na kapangyarihan. At hindi mo kailangang maging robot para maging ganito. Pwede mong simulan sa maliliit na bagay tulad ng pag-pause bago mag-reply, paghinga ng malalim bago magkomento, o paglalakad sandali bago magdesisyon. Simple lang, pero unti-unting hinuhubog nito yung disiplina ng isip mo. Ngayon, another trick na hindi masyadong napapansin pero sobrang lakas. Consistency between words and actions. Ilang beses mo na bang nakilala ang mga taong puro salita lang? Promise, andito ako. Hindi kita iiwan. Ako bahala. Pero pag dumating na yung oras ng totoo, biglang wala. Nakakapagod, di ba? Kaya kapag ikaw yung taong consistent yung pag sinabi mong darating ako, darating ka talaga, ibang respeto yon. Hindi mo kailangang ipagmalaki. Kasi yung consistency mo na mismo ang nagsasalita para sa'yo. Ang mga taong mapagkakatiwalaan, hindi laging perpekto, pero laging present. Kapag may nasira kang tiwala, inaamin mo. Kapag nagkulang ka, inaayos mo. Kasi alam mo na ang pangalan mo, yun ang pinaka-investment mo. Sa Stoic mindset, consistency is integrity. Hindi mo kailangan ng grand gesture para ma-impress ang tao, kailangan mo lang ng word na may bigat. Kasi kapag ang salita mo may laman at may gawa, nagiging automatic ang respeto ng mga tao sa'yo.
Kung iisipin mo, lahat ng mga sikat at hinahangaan from leaders, mentors, hanggang simpleng tao sa komunidad consistent sila. Hindi dahil gusto nilang magpasikat, kundi dahil may disiplina silang ginagawa kahit walang nanonood. Ang consistency kasi, yun yung bridge ng tiwala. At kapag may tiwala, may respeto. Kapag may respeto, may influence. Kaya kung gusto mong maka-impress ng totoo, huwag kang magmadali sa mga salita. Ipakita mo sa gawa. Kasi sa dulo, yung mga taong tunay na matalino, hindi nadadala sa sabi. Nadadala sila sa nakita. At kapag ganito ka marunong makinig, may presence, kalmado, at consistent unti-unti, mapapansin mong nag-iiba ang tingin ng mga tao sa'yo. Hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang magpanggap. Kasi yung respeto, hindi mo hinahabol. Pinagkakaloob yan sa mga taong marunong magpigil, marunong umintindi, at marunong tumayo sa prinsipyo nila kahit walang nakakakita. Kapag napapansin mong dahan-dahan kang nagiging kalmado, mas observant, at hindi na agad nadadala sa emosyon, congratulations. Ibig sabihin, nagiging mas aware ka sa sarili mo. At sa totoo lang, awareness pa lang, malaking hakbang na yan, pero hindi pa tayo tapos. May ilan pa tayong powerful psychological habits na kapag na-master mo, hindi mo lang maa-attract ang respeto ng iba, mas lalo mong mararamdaman ang respeto mo sa sarili mo. Isa dito ay ang growth mindset. Maraming tao gustong maka-impress, pero ayaw mapahiya. Gusto nilang magmukhang alam lahat, kaya takot silang magkamali. Pero ironically, yung mga taong pinakahinahangaan natin, yun yung mga taong hindi takot matuto. Ang taong may growth mindset, hindi nahihiya magtanong. Hindi siya natatakot umamin kapag hindi niya alam. Kasi alam niyang bawat pagkakamali ay pagkakataon para maging mas magaling. Sa Stoic philosophy, ito yung tinatawag na amor fati, love of fate. Ibig sabihin, tanggapin mo hindi lang yung maganda, kundi pati yung hindi mo gusto. Kasi lahat yan, parte ng paghubog sa'yo. So kung gusto mong maka-impress ng totoo, ipakita mong willing kang matuto. Hindi mo kailangang magkunwaring alam lahat. Mas nakaka-inspire yung taong kayang sabihing, "Di ko alam, pero gusto kong matutunan." Kasi sa panahon ngayon, bihira na yung may humility na ganon. Kaya kapag meron ka nun, automatically, stand out ka na. Ngayon, isa pa using someone's name. Simple lang, pero sobrang effective. Kapag tinatawag mo ang isang tao sa pangalan nila, may magic yan. Ayon sa mga psychologist, isa raw sa pinaka-nakakatuwang pakinggan ng tao ay ang sarili nilang pangalan. Kasi bawat beses mong ginagamit ito sa conversation, pinaparamdam mong kilala mo sila na hindi lang sila anyone. Halimbawa, imbes na sabihing, "Uy, kamusta?" Pwede mong sabihing, "Uy, kamusta ka, Mark?" O sa trabaho, imbes na, "Salamat ha," pwede mong sabihing, "Salamat Ana, malaking tulong yon." Simple lang, pero instantly may warmth, may connection. Kasi naririnig nila ang pangalan nila sa bibig mo. At yon, sa psychology, nagtitrigger ng pakiramdam ng belongingness at importance. Pero tandaan, gamitin mo lang kung genuine. Huwag yung paulit-ulit na parang sales talk ha. Dapat natural, hindi pilit. Next, controlled vulnerability. Ito yung kakayahan mong ipakita na totoo kang tao, hindi perpekto. Kasi minsan, akala natin para maka-impress, kailangan lagi kang malakas, confident, walang sablay. Pero ang totoo, yung mga taong pinakahinahangaan, yun yung marunong ding umamin na tao sila. Controlled vulnerability means marunong kang mag-share ng struggles mo, pero hindi para magpaawa kundi para magbigay inspirasyon. Halimbawa, dati hirap akong magtiwala pero unti-unti kong tinutulungan yung sarili ko na buksan ulit yung puso ko. Hindi ka nagpapakita ng kahinaan, nagpapakita ka ng katotohanan. At sa mga tao, authenticity is magnetic. Kasi yung mga taong totoo, bihira na ngayon. Ngayon pag-usapan natin ang gratitude. Ito siguro ang pinaka-underrated pero pinaka-powerful na psychological trick. Kasi ang taong marunong magpasalamat, yan yung taong may peace. Hindi siya insecure, hindi siya competitive sa mali. Kapag grateful ka, mas relaxed ka. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo kasi alam mong sapat ka. At ironically, kapag ganyan ka, mas lalo kang nakaka-impress. Kasi ang tao, na-attract sa mga taong kalmado at contented, hindi sa mga laging nagmamadali patunayan ang sarili. Subukan mo, araw-araw bago matulog, magpasalamat ka sa 3 bagay. Kahit simple lang, salamat kasi healthy pa ako. Salamat sa tahimik na gabi. Salamat kasi may kausap akong marunong umintindi. Maliit na practice, pero malalim ang epekto. Dahan-dahan mababago ang perspective mo. Mas makikita mo yung ganda sa simpleng bagay. At pag naging natural na sa'yo yung mindset na yan,
nagiging madali na rin para sa iba na mahalin ang energy mo. Kasi, kalmado ka, grounded, at hindi nagpapanggap. Ngayon, last but definitely not the least, maintaining composure under pressure. Lahat tayo may moment na sinusubok. Yung tipong sabay-sabay ang problema, sabay-sabay ang stress, sabay-sabay kang sinusubok ng pasensya mo. Pero tandaan mo to. Hindi mo kailangang maging perpekto sa gitna ng gulo, kailangan mo lang manatiling buo. Kapag kalmado ka sa gitna ng pressure, nagiging iba ang tingin ng mga tao sa'yo. Kasi habang lahat nagpapanik, ikaw steady. Habang lahat nag-aaway, ikaw tahimik pero malinaw mag-isip. Sa Stoic teachings, tinatawag yan na apatheia. Hindi ibig sabihin walang nararamdaman, kundi may kontrol ka sa nararamdaman mo. At yan ang tunay na confidence, yung kalmadong hindi kayang sirain ng kahit anong kaguluhan. Try mo ito. Sa susunod na stressful na sitwasyon, bago ka mag-react, huminga ng malalim. Tanungin mo sarili mo, worth it bang ibigay ang peace ko sa moment na to? Kung hindi, smile ka lang, tahimik. Hindi mo kailangang manalo sa lahat ng argumento. Minsan, ang panalo ay yung nanatili kang kalmado. At pag nagawa mo to, mararamdaman mong iba na yung version mo ngayon. Hindi mo na kailangang maghabol ng atensyon kasi respeto na ang lumalapit sa'yo. Kasi yung taong marunong magtimpi, marunong magpatawad, marunong maghintay, yun ang may tunay na lakas. At sa huli, yun ang tunay na psychological secret to impress anyone. You don't chase validation, you build value. Hindi mo kailangang habulin ang respeto, kailangan mo lang maging taong karapat-dapat respetuhin. Kasi ang tunay na impressive na tao, hindi nag-a-adjust para magustuhan siya ng iba. Siya mismo ang standard ng respeto, disiplina at kabutihan. At kung naririnig mo to ngayon, tandaan mo, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para magustuhan ng lahat. Ang kailangan mo lang ay ayusin kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Kasi the moment you respect yourself deeply, the world will follow. So, kung may natutunan ka today, kung may tumama sa puso mo, share mo sa comments kung alin yung pinaka-nakarelate ka. At kung gusto mong mas marami pang ganitong kwentuhan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click yung bell para updated ka palagi. Remember this, ang tunay na karisma ay hindi galing sa pagsasalita. Galing yan sa kung sino ka kapag tahimik ka. At kapag kaya mong tumahimik ng may kapayapaan, magsalita ng may respeto, at mamuhay ng may disiplina, hindi mo kailangang mang-impress. Kasi ikaw mismo ang impression. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood, gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.